Magandang gabi, magandang gabi. Kababayan, ano ba, sino ba kaya sa tingin niyo pumatay kay Mima Alicia? Pwede ba mangyari na DDS? Kasi tinutukoy ng mga BBM vloggers, ng mga kagrupo niya, na kung saan sa ayon kay Jay Guevara, sila yung grupo na binibigyan ng pera galing sa Malacanang. At bablog lang sila para kay BBM. Ganun po ang kanilang grupo. So ibig sabihin po, ang pundasyon po ng kanilang samahan, kaya sila sumuporta kay BBM ay dahil sa pera. Pero may lumabas din sa investigasyon ng pulis na malamang ang bumanat ay yung dating boyfriend niya, kung saan hindi sila nagkaayos ang kanilang pagkahiwalay. Kinasuhan pa niya ng BAUSI o Violence Against Women na crime case ang ex-boyfriend niya na criminology student pa yun. Kaya, siyempre, maraming pera si Mima Alicia kasi binibigyan siya ng 300,000 a month ng Malacanang. So ngayon, may bago siyang kalibin, na yun po ang tumatamasa ng kanyang pera. Binigyan niya ng perang baging kalibin niya para magnegosyo sa motor. Ngayon, ang kalibin niya, pagparada lang ng kanilang sasakyan, sa tapat ng kanilang inuupahang bagay dyan sa Nova Tierra sa Caloocan, ay biglang dumating yung killer niya. So, ibig sabihin, inaabangan na po sila. So ano kaya? Pinlano yan. At kung pinlano yan, inaabangan sila pagdating. Ibig sabihin, alam ang sakyan na. Kung wala sakyan na, antayin na pag dumarating at para babanatan. So ang tanong, posible rin kasi, tinulungan ko pa si Mima Alicia noong November 29 ko na vlog, 2025. Tinulungan pa siya kasi binugbog siya ng kanyang boyfriend. So nang nabugbog siya, kumasok pa siya, tinulungan pa siya ng kanyang group head na si Mike Cervera, yun ang bibigyan ng pera sa kanila. Binigyan siya ng abogado. Kaya nagkaroon ng kaso, napalabasan ng warrant of arrest ng dating boyfriend niya. At syempre pa, lagi din siyang pinipisti daw. At bandang huli, nagsabi pa siya na gusto niya, sa salitang waray, gusto niya ibablog yung dating boyfriend niya. Kasi inistorbo pa siya. Kung ano na pa siya sabi, yung motor niya na ginagamit ng boyfriend niya, yung pa pinagagamit natin sa ibang babae. So, yan kaya ang nangyari. So ngayon, dahil dyan, maraming dalawa lang ang gulo, either boyfriend o sa bagong nakita ko na sa pag-urirat ko. May nakita po ako na video kung saan nag-vlog si Mima Alicia na nire-recruit siya ng mga DDS group. So nire-recruit siya, ang alok sa kanya 30,000 naman, bigyan pa siya ng condominium. Lilipat lang siya. That was 7 months ago. So sa tingin ko, pwede mangyari na tatanggapin niya na yung paglipat sa kabila at binanatan siya ng mga group ng BBM group. Or pwede rin mangyari sa totoo lang na kung hindi siya makukuha, binanatan din siya ng mga DDS vlogger group. Pero between the two, i-discuss natin kung ang pagsabi niya na ano siya, na tawag nito, na nire-recruit daw siya ng DDS. So magandang gabi, Sefi. Ay, wala. Mahina si Jok no. Mamaya i-discuss ko yung i-discuss ko yung mga performances nila. Dito muna tayo po. Magandang gabi po sa iyo, Sefi. Gamora, tumigil na pala si Mima sa pag-vlog. Umayaw na yun. So, ibig sabihin, yun na yun. Siguro lilipat na siya. Gigabaan daw, sabi ng ini-amplit. Nag-antay. Dating Duterte siya. Bali sa kay Duterte, nag-BBM siya. Tapos ngayon, lilipat naman nata. So, good eve, Gamora. So, yan po ang pag-usapan natin. Ipakita ko muna sa inyo
ang kanyang video na kung saan ay nirecruit siya. At nag-date pa nga sila eh. So, pero bago lahat, ipatugtugin muna natin itong ating itong ating pangsara na kanta. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, maraming salamat po. At ito naman, ang kanta ng ating istasyon. Booker Dewitt, Sa Pilipinas, Casey Brook, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang Zamora. prinsipyo. Kapag may inapi, Hello, siya Casey ang Brooks. nariyan. That's a good afternoon. Good Kapag evening. may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tinlok sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totok kasing tirador, totok kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totok kasing tirador, totok kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Rodolfo Soriano, Piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw na mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totok kasing tirador, totok kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totok kasing tirador, totok kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totok kasing tirador, totok kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totok kasing tirador, totok kasing tirador. Sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. salamat! Ito na tayo.
dito na tayo sa totoo. Pakinggan natin ang vlog ni Mima Alicia, kung saan ay nire-recruit siya ng DDS. Ito po. Ito. Mahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ito ikwento ko sa inyo kasi bago ako umuwi ng dito sa amin sa probinsya, kaya nga mapapansin ninyo iba yung background natin ngayon, no? Kasi nandito ako sa kwarto ko. So, bago ako umuwi ng probinsya, merong DDS vlogger na nag-chat sa akin. Actually, we have a photo, pero hindi ko lang pwedeng i-upload kasi host siya. Alam mo kung sino ka. Host siya ng isang station ng mga Duterte, ng mga nagtatanggol sa mga Duterte. So ngayon, nakipag-meet up siya sa akin sa isang mamahaling lugar. Doon kami nagkita, tapos kumain pa kami sa napakamahal na kainan. Wow. So ngayon, nag-uusap kami. Syempre natural lang naman yun, di ba? Pero as much as I can sana, na wag sanang pag-usapan ng politika. Kaya nga ako pumayag na makipagkita kasi in-expect ko na baka banding, na-miss ako na tong taong to kasi dati kaibigan ko talaga siya, and up to this moment, kaibigan ko pa din naman siya. Even though na magkaiba kami ng paniniwala, I still respect, diba, yung kanyang sinasabi, kino-content. Well, paniniwala niya yun eh. Hindi ko na siya kayang baguhin dyan. So, kung mananatili siyang bulag, choice niya na yan. Pero ang problema kasi, habang umaandar ang usapan, una chinika-chika niya muna ako about sa ex ko nga, diba, na mali yung ginawa ng ex ko, yung binubugbog ako. So, chinika-chika niya muna ako. And then eventually, sabi niya, alam mo ba, Mima, kung gugustuhin mo lang naman tinanong niya ako kung gugustuhin ko lang naman daw, abay, pwede niya daw akong ipasok sa kanilang station. Tapos, sabi ko, ba't mo kayo papasok dyan? Alam mo namang, wala akong amo, pro-admin lang ako, sumusuporta lang ako. Sabi niya nga, yan na nga ang punto. Kasi, di ba, grabe ang hirap i-explain grabe yung pera, di umano. Gagamit natin di umano. Sa kabila, kasi pinagmalaki niya sa akin. Alam mo ba, Mima, na free yung kondo kapag sa kanila ka nagtatrabaho. May 70,000 monthly ka, tapos 30,000 na tawag dito, allowance. 30,000 na allowance, tapos 70K monthly mo, tapos free condo, tapos 3 days ka lang magtatrabaho sa station na yun. So, sabi ko, wow, putya, ang laki. Parang, sige, sinesales talk niya pa ako na parang gusto niyang bumaliktad ako. Pero habang sinesales talk niya ako, sabi ko lang, gumagano lang ako, like, hindi ako nagsasalita, ganun lang ako na ganun. Like, parang curious ako. Kasi habang nakikita niya yung expression ko, akala niya, bumibilib ako sa ganong klaseng sistema. Alam niyo naman ako na, ayoko sa ganun. So, may prinsipyo ko ayokong masira Kunwari ka pa. yung dignidad ko. Yung Yung pagkatao. Kasi biruin yung grupo natin yung prinsesa ako, kung ituring ako ng grupo namin. Diba ang grupo namin na nagmamahal kay PBBM, hindi grupo ng mga bayaran May mga personal issue ko, pero grabe ako itrato ng mga natin kaibigan natin, to the point na pag may problema ako, diba? Sila lang yung takbuhan ko. So, hindi to sa nagkakaroon ako ng utang na loob Kasi yung pinagsamahan namin, sobrang ang ganda Tapos ayokong sirain yun nang dahil lang sa
pera. 'Di ba nang dahil sa kailangan ko ng pera, although nagkukulang tayo financially, pero yung babaguhin ko yung prinsipyo ko para magkaroon ako ng gano'n, yun yung hindi ko kayang gawin. O never kong magkagawa yan. Ngayon, alam niyo kung anong ginawa ko? Ikwinento ko kaagad sa aking mga kaibigan at hiningan nila ako ng proof. Pinakita ko, eto, may picture kami nakita nila, oo nga no, nakita yan ni Boss Mike, ni Takero, lahat sila nakita yan, yung picture namin nakasama Bakit ko yung, Boss Mike ang tawag mo kay Mike Cervera? Kasi si Mike Cervera ang nagbibigay ng pera sa iyo. Ang katotohanan dyan, yung kwento mong yan, kung totoo man yan, mas malaki ang binibigay sa iyo kaya hindi mo tinatanggap yung alok. Pero nilakihan at ang alok sa iyo, kaya nung bandang huli nakahanda ka na lilipat. At kaya binabanatan ka ng grupo ng mga BBM. Kasi sa tingin lang, malaking tulong ka sa BBM. isang anchor ng isang station. Tapos may na-record pa akong conversation na sabi niya, Mima, pag sumama ka sa amin, akong bahala sa'yo. Ang patakaran nila, every 6 months, renewal. So, syempre maganda, di ba? Free condo ka na. May 70,000 per month ka pa, may 30,000 allowance ka pa, tapos may travel ka pa. Ngayon, ano ba yung gagawin? Walang iba, pagtatanggol lang naman si Digong, ipagtatanggol si Sara, tapos i-push ang destabilization. Yun yung narrative nila. Kwento. Which is, sabi ko, ay putya, iba to. Alam niyo naman na hindi ko tatanggapin yung offer na yun, pero nakikinig ako. Curious ako Kasi sa amin wala namang ganun. No, curious ako, like, doon ba napupunta yung pera natin? Pera ng kaban ng bayan? Kwento ka pa. Pera ng mamamayang Pilipino? Paano maging Like, pera yun? Kaya wala naman sila sa gobyerno. Kwento ka talaga. nung una, ang sarap pakinggan Pero nung napag-isip-isipan ko, kasi parang dinidemonyo ka na, sumama ka na, magbago ka na ng pananaw mo, ng landas mo, kikita ka dito, yayaman ka dito. Pero iniisip ko, 70,000 lang ba yung pagkatao ni Mima? 30,000 lang ba yung halaga ng dignidad at prinsipyo Hindi ko? binibigay sa inyo So, sa kay BBM Di ba? Hindi ako ganun Tapos sabi pa nga ng isa kong kaibigan, money can't lure a friend. So kahit anong sales talk niya sa akin, nakinig lang ako pero hindi ako nadala. Tapos nagulat niya ako, kino-content na ako ng ibang mga vloggers kasi na-open ko nga sa kanila tapos nakita talaga nila yung picture tapos a little bit of conversation na na-record ko na ino-offeran nga ako. Tapos dalawa kasi yung grupo nila Yung isa para sa mga matataas na vloggers, iba din yung sweldo nun. Tapos iba din yung sa medyo maliliit na vloggers. Pero malaki pa din kasi nasa 50 to 70K din. Ang allowance nila medyo maliit pero hindi ata free. Pero yung pag yung mga matataas, 'di ba? Malalaki yung following. Medyo iba yung price nila. So ngayon nagtaka nga ako, bakit ako sinisales talk? Ano ba yung meron sa akin? 'Di ba? Ano ba yung meron sa akin na bakit parang ako inuudyok na bumaliktad? Inisip ko, syempre okay, may big following ako, pero ano ba yung interesting sa akin na bakit ako? 'Di ba? Bakit ako yung pipiliin? Bakit ako yung kasi parang tawag dito. Ang nangyari kasi, offer siya ng isang tao sa kanila, nakausapin ako. Tapos yung vlogger na yun, kilala nga ako, siya yung nakipag-transaction. So ang sabi niya, kailangan makapag-desisyon na daw ako kasi pag hindi, sayang naman daw yung offer. Ngayon, ang nangyari, hindi ko na siya nireplyan. Like, sininzone ko na lang siya. Ayoko na. Kasi hindi naman, bigla nga akong natakot Kasi, di ba, ganun, ang laki Ang laking amount. Kahit di naman tayo kumikita ng ganyan kalaki. Kasi di ba, freelancer lang naman tayo ni YouTube. Siyempre, di ba, mabibigani ka sa ganung kalaking offer. Tapos ang gagasusin mo lang, transpo mo, tapos pagkain mo. Tapos yung mga travel ninyo libre.
syempre, di ba, masarap sa pakiramdam, pero inisip ko, hindi naman ganun si Mimali siya. Tapos nabasa ko yung mga comment ninyo. Sabi dito sa mga comment, nabasa ko. Sabi dito, Mimali siya, never think to cross to the other side. You will regret it big time. So, inisip ko din naman, kaya ko nga inopen sa kanila kasi hindi naman ako babaliktad. Ba't ko pa i-open sa kanila kung babaliktad ako? Diba? Sa mga kasamahan ko. Kaya nga, kinontent to ni Takero eh. Diba ni Takero Miyamoto? Kasi, inopen ko sa kanila. Hindi ko naman alam na gagawin nilang content. Diba? Ngayon, sabi nila sa akin, huwag mo subukan. Kasi masisira yung buhay mo. Sabi ko, paano ko susubukan? Ikwinento ko na nga sa inyo. Diba? So, ba't pa ako magkukwento kung babaliktad ako? Diba nagigets din yung mga minamahal? Kaya nga, sabi ko, sayang naman yung princess treatment nila sa akin. Kung tatabingi ako. Diba? So, ito, yung vlog na to, personal issue ko na to, na dapat sana sa akin lang, pero ikwinento ko sa mga kasamahan ko, gawa nga ng gusto kong malaman nila na ganito yung kalakaran, yung takbo, yung sistema, yung nangyayari ba? Diba mga minamahal dyan sa grupo ng mga DDS. Diba? So, at saka pumasok din sa utak ko yung dignity, yung dignidad ko as a content creator. Siyempre, diba, as a content creator, dapat meron kang credibility. Alam mo kung sino yung target mong audience. Yung target kong audience, yung gustong mamulat sa katotohanan. So, bakit pa ako magiging source ng pagkabulag nila? Diba? So, hindi naman ako So, ganun. nakuhaan mo bang katotohanan na nagnakaw si BBM? Kayo mga BBM vloggers, alam niyo bang katotohanan na nagnakaw si BBM? Diba mga minamahal? So, ayaw kong sirain yung buhay ko. Ayaw kong sirain yung tiwala ninyo sa akin. Ayaw kong mayurak ang pagkatao. Kaya, sa bawat akbang na ginagawa ko, nag-iingat ako. So, yung offer na yan, yung pera, pwede ko namang pagtrabahuan yan. Pwede ko naman- Kwento ka pa. Yung mga classic na kwento ng mga taong mahina ang kaluluwa. Pero ito po, yung bagong bagong balita ng pulis, tinitingnan, ay mukhang boyfriend niya pa rin talaga ang pumatay, na ex-boyfriend niya. Ito po. Saan ba yun? Mga magnanakaw. Yan. Pakinggan natin ito. YouTube account. Karamihan sa kanyang content ay laban sa ilang personalidad. Pinagbabaril si Lipata sa tapat ng kanyang bahay sa Caloocan City noong Biyernes. At ang naturang political commentaries ang isa sa tinitingnang anggulo ng pulisya na motibo sa krimen. Isa po siyang nagbibigay ng komento patungkol po sa mga social issues. Of course, hindi po natin maiaalis yung mga ganong anggulo. Pero kumakapal ngayon ang isa pang anggulo na maaring personal na alita ng motibo dahil sa nadiskubre ng pulisya na pagbabanta ng dating karelasyon sa biktima. Merong konting naging problema sa kanila nung nag-break up na sila, and there were even some cases filed between the two of them. Not actually money, but yung violence. Ayon sa Caloocan Police, person of interest ang dating karelasyon ni Lipata. Matipid ang PNP sa pagbibigay ng ibang detalye ng investigasyon, bagamat tiniyak nilang may progreso na sa pagsisiyasat at tinitingnan ang lahat ng anggulo at sinusundan ang lahat ng lead. Yung mga iba pang ebidensya na kakalap natin point to the fact na sila po ang may gawa nitong krimen na ito. Meron na po tayong tinitignan, sir, na possible perpetrators po nitong krimen na ito. Wag lang po sana natin pangunahan. We all want an early resolution ng kaso na to bring justice po sa family ng victim. Sa ngayon, nagpapagaling pa rin sa ospital ang living partner ni Lipata na nadamay sa pamamaril. Binuksan naman ngayong Lunes sa Quezon City ang public viewing sa labi ni Lipata. Dumayo sa burol ang ilang taga-suporta at kapwa vlogger. Panawagan ko, sana magkaroon ng kalusasan yung sinapit niya. Sana, sumuko na. Sumuko na, sino may gawa para matapos na lahat. Sino ba nagsusuko? Bakit ka naman tikat niya si Ma'am Nima. Miyembro ng pro-admin group na United Vloggers and Influencers of the Philippines si Lipata at merong higit 300,000 followers sa YouTube. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang pamilya ni Lipata at humingi ng pribadong panahon para magdalamhati. Tatagal ang burol kay Lipata sa Quezon City hanggang Miyerkules bago ibiyahe ang labi sa Leyte para doon ilibing. Michael Delizo, ABS-CBN News. Okay. So, yan ang isang bago. So, ano ba talaga? Ang tanong niya, ano ba talaga? So, the lesson in life is be faithful.
Kung sa pag-ibig, be faithful. Kung ikaw babae ay mamili ka naman ng lalaki na pagpiwi na magiging boyfriend mo. Hindi kisyo gwapo, hindi kisyo sagutin mo kagad. So, it takes time bago mo makilala yung ugali ng isang lalaki na naniligaw sa iyo. So, ngayon, ang lalaki ako at matagal na po ako sa industriya ng balita, naging editor, news editor po ako sa People's Journal Tonight. Tagal, 15 years. Ang mga istorya namin, mga crimes of passion po kasi nangyari sa crime of passion. Kung ako matanongin. Kung may relasyon man sa political blogging mo, to tell you the truth, wala pong papatay sa iyo ng dahil lamang sa political blogging. Wala eh. Yung pwede kong sabihin na may interest sa'yo, galit sa mga grupong Marcos, pero hindi rin. Hindi ko rin maisip yan. At ang grupong Duterte, wala rin sila sa iyo. Kahit na minumura mo araw-araw si Sara, hindi ka nang pinapansin ni Sara eh. At saka ikaw ang gumawa ng kwento. Mahilig ka po kayong gumawa ng kwento. Kayo mga Marcos vloggers. Pakiusap lang sa inyo. Mag-criticize kayo, gamit naman ninyo yung totoong pangyayari. Huwag yung mga nag-invento kayo na nabuntis si Sara ng kanyang gwapong escort na taga Cordillera at pinahulog daw ni Sara. Ganyan ang kwento. Marami pa kayong kwento na ginagawa na hindi totoo. Tapos tatawagin mo pa si Sara na kawatan. Wala ka namang ebidensya na nangawat si Sara. Puro lang akusasyon yon. Yung mga Meridispiatos, akusasyon ng lahat yun. Hanggang ngayon, wala tayong nakikita ng kapag nanakaw na nangyari. Kaya, hanggang dyan na lang, magandang mag-ingat po kayo mga kababayan ko. So si Burns, kawawa yung pamilya niya. Mapusok din kasi sa talagang 24 years old pa lang siya. Kaya daming kaaway, may kaaway pa daw siya sa road rage. Namatay siyang maraming galit sa kanya. Si Ben Reclamador, meron din sabi na dahil sa palending ni may nagpalending siya, pero hindi papatay ng gano'n sa ulo, 3 baril. Hindi ka papatayin sa ulo kung hindi po kung hindi sa matinding galit. Mabuhay ang tumira sa kanya, ikaw naman, huwag naman, pangit naman yun. Mary Jane Andrade, dating didiis yan na pinapanood ko pa. Lagi siya nanonood sa akin noon bago siya naging vlogger. The Roadrunner, freelancer daw siya ng YouTube pero ang dami niya luxury bag at gold. May relo niya, Rolex pa. Ben Liquimador, Cesa, hello. Si Ben, okay. Buko Ribuko. Buti na lang nakaahon ka. Dinagdagan mo pa ang kademonyuhan ng hayop ka. Bakit ano yun ang hayopan niya? Burns 0110. Binaliktad pa mga kwento. Iklaro pa sa sikat ng araw na kubol nila ang talamak ang bayaran. Si Ben Reclamador, The Roadrunner, Mariana Santos, kaya natigid daw siya. The Roadrunner, magaling gumawa ng kwento. Oo nga eh. Tapos Lita, sinungaling, walang pera ang mga Duterte. Ganun ba? Kinuwento na yun. Kwento lang yun para pasirain ng Duterte. Rodolfo Soriano, hello, galingan mo. O yan. Gamura, yes pa. Booker DeWitt, Canada. Okay, hanggang dyan lang tayo, no? Gamura, Crazy Brooks, Cesa, CPG. Okay, Ampit, Gigabaan, Dagamura, ano pa? So hanggang dyan lang, maraming salamat po. Maraming salamat. Paki-share, paki-like, at magandang gabi, kabayan! Walang api kung walang magpapaapi.